I mean, what can I say? Instead na pag-usapan natin yung game, which is a lost cause rin naman, talo na rin naman eh. Pag-usapan na lang natin yung reflection ko sa buong conference ng Barangay Ginebra. Alam ko madilim ngayon at hindi ako kita, pero wala lang, parang artsy eh. Anyway, so ang agenda today, maghanap ng kape kasi it's 10:42, hindi pa ako nakakapagkape ngayong. So ang agenda is to get coffee. So habang nakahanap na ako ng drive-thru, saan ako makakabili? Let's take E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City. Arrival time on this route is similar to 59 Aurora Boulevard W. Betty Go Belmonte, Quezon City. Whatever that means. So yung game kanina, honestly, habang nanonood ako, like, alam mo yung ano siya, alam kong panalo siya. Ganun siyang feeling ng laro. Na parang, siguro mula first quarter hanggang simula ng fourth, siya yung tipo ng game na parang ay, in 100 meters, stay to the right. panalo to. Yung alam mo yung gano'n na parang okay, panalo to. All of a sudden, nung nag-zone ng San Miguel, hindi ako sure kung 1-2-2 or 2-3 zone kasi nandun ako sa likod ng ring. Pumilera ako dun sa mga sa mga lahing Ginebra, nandun ako sa pinakataas ng section na yun. Hindi ako magre-reklamo today about sa performance nila kasi I feel like outside dun sa part na yun na nag-struggle silang i-break yung zone ng San Miguel, which was an emergency zone. Yung adjustment quote-unquote na laging pinagtitripa natin ng San Miguel, gumana siya this time. And props to San Miguel and Chris Ross. Basically kung ano yung ginawa ni LA nung game 6, basically yun yung ginawa ni Chris Ross in Chris Ross fashion. So I can't complain. Like pagkalabas ko nga dun, nakapila ako sa bahid ng parking, iniisip ko lang na parang talo talaga eh. Alam mo yun, yung ganong tipo na talo lang eh, talo talaga eh. Pero reflection nga ng buong conference, I feel like may kailangan magbago. Hindi ko alam kung player ba to, system ba to, approach ba to, whatever. Basta kailangan ng change kasi hindi gumagana eh. I mean, gumagana siya to some extent, pero ito yung observation ko. Kanina, okay naman yung laro nila, pero okay lang yung laro nila. And all conference long, madalas okay lang yung laro nila. Pero bihira lang yung, meron sila mga games na spectacular sila, excellent sila, magaling sila. Yung game 6 nga, outside do sa Tenorio, they played okay, you know. Lagi silang okay lang. Pero if you look at their players, hindi siya okay lang. Parang dapat mas may pinoproduce pa doon sa kung ano pinoproduce nila. Kasi stack team sila eh. Yes, injured sila, yes. Yung bench nila hindi kagaya ng San Miguel, pero anomaly naman kasi yung roster ng San Miguel. In terms of players, kung sino yung finifield, yung 7 na consistent, tanggalin na natin yung injured na Maverick siguro. Lahat yun decent or good players, above average or above good pa nga. Diba? Above good players sila, more than good. So I just don't understand bakit laging okay lang. Okay lang yung performance, okay lang yung laro. Kanina okay lang. May moments doon na alam mo yun, parang uy, grabe, ganito, ganyan, diba? Pero from most of the time, or kung ano mo siya, i-compile mo siya into ilang sample ng games, parang yun, it's just okay lang. And I feel like ano sila, kaya hindi nila ma-take yung next step kasi laging okay lang sila, okay lang. Like hindi siya yung tipo ng team na ano ba tong team na to, ang bobo. Hindi sila ganun eh. Like parang ang hirap, parang pag ako may sinasabi akong mali, parang even ako, parang ang harsh ko ba, ganun. Ginagaslight ako ng Ginebra. Hindi naman sila masagwa, pero okay lang sila. Pero ang tanong, enough ba yung okay na yun? Ano ba to? Saan ba talaga yung exit? Ah, okay. So yun yung ano ko, yung take ko doon, all conference long, okay lang sila. Like,
Wait lang. Gusto ko lang naman ng cold brew na iced na tall. Yun ang aking remedyo sa anong ginagawa ko? Saan ako papunta? In 100 meters. Pasensya na, tigas out kasi tayo eh. Hindi ho natin to lugar. So yun lang naman yung akin, na parang okay lang sila. Like kumari Stephen Holt, like played good defense, shot the ball okay, diba? Pero hanggang okay lang. Jamie, wala akong masabi kay Jamie kanina. Lumaban si Jamie, si RJ. Yes, ang daming bonehead turnovers ni RJ kanina na kung siguro kung hindi niya ginawa yung mga ilan doon. Yung mga run ng San Miguel na sagot. Ang nangyari kasi kanina, makakalamang ng San Ginebra, pero hindi nila matitake yung susunod na step dun sa 10-point lead na yun. Makakabuo lang sila ng 10-point lead, tapos masasagot din agad ng San Miguel. Kasi ma-over-eager yung Ginebra, magta-turnover sila, magsa-stagnate yung ganito nila, makakashot si Junmar ng ganito. Okay, so inisip ko na ng mabuti, consolidated na yung thoughts ko, nasa kalagitnaan ako ng EDSA ngayon, at meron akong mission na mag-drive through ng iced coffee kasi malayo-layo pa ang uuwian ko, mga 1 oras at kalahati pa. Anyway, so about Ginebra, this conference, this season in general, kasi tapos na yung season eh, tapos na yung Governors, Commissioners, Philippine Cup. Like, alam niyo yung before magsimula yung Philippine Cup, ang dami nagsasabi na parang scarier ang Ginebra sa All Filipino kasi pag tinanggal mo yung imports, malakas pa rin naman yung team nila. Pero bakit parang nag-downgrade pa yung Ginebra? Bakit parang nag-regress sila? Eh dapat nga, 'di ba? Okay sila. So what happened? And again, babalik tayo dun sa point ko na yung team kasi nila, puno sila ng mga players na ang performance palagi okay lang. Like siguro outside Scotty. Kasi Scotty, hindi ka na dapat umaasa kay Scotty Thompson. Nabuhatin ka kasi marami kang ibang talented players sa team. Like yes, you should demand a certain type of, caliber or performance from Scotty kasi si Scotty yun. Pero at the same time, si Scotty na yun eh. Hindi na dapat si Scotty yung gumagawa ng mga hustle plays. Hindi na dapat si Scotty yung dapat si Scotty dyan para na siyang si LA Tenorio ng mga 2017, 2018 na alam mo yun, hindi na dapat siya yup, ayun. Good luck na lang sa akin, hindi ko alam kung tama pa yung ginagawa ko. Anyway, di ba sa Scotty nga, hindi ka na dapat nagde-demand pa ng Scotty gumawa ng mga hustle plays na yan. And yung other guys, like si Troy, okay naman si Troy kasi si Troy bigay todo lagi eh. Lagi na kumbaga yun na yung maximum effort Troy Rosario. Yun na talaga yun. So hindi na ako magre-reklamo about doon. Jamie, yes, inconsistent. Yes, maganda nilaro kanina. Doesn't excuse him sa performance niya buong conference or buong season na to. Very inconsistent. Yes, coming off an injury, pero very inconsistent. Not what we hoped for originally. Diba kasi Arvin yung kapalit eh. Naging superstar. Hindi naman kasalanan ni Jamie. Naging superstar si Arvin Tolentino. Pero Jamie pre-injury, siya yung inaasahan talaga na parang, siya yung biggest ani of that time. Jeremiah Gray, unfortunate nangyari sa career niya. We can also blame him. Maverick, yes, may times have been, inconsistent or laging hindi enough. Most of the time okay lang siya. Siya nga yung tinrate ko sa series ko sa 2K. Diba? Siguro ako, kung kumpanya ako, okay, kung kumpanya ako, I would sacrifice a little bit of ceiling para sa mga personality hire, para tumaas yung moral. Talent wise, wala namang problema. Bakit walang lines yung dito, daan? Paano ko malalaman saan yung intersection?
'di ba, isa-sacrifice ko ng onti yung quote-unquote talent, perceived talent ba, to personality and spirit, moral boosting players or players na may excite yung crowd. Kasi ang Ginebra crowd, biggest asset yan ng Ginebra team. Yung mga Ginebra team na hindi naman ganun ka-talented noon, ito yung pinag-usapan ko namin ng kapatid ko, yung Ginebra team kasi dati, overachiever sila palagi. Like hindi sila sobrang lakas, pero na-achieve nila yung above sa kung ano yung supposed expected output from them. Ngayon kasi yung Ginebra, underachiever sila lagi. Laging pag tinignan mo sila, ay wow, Jamie, ay wow, Stephen Holt, tapos may Scotty pa, may Japet, may ganito, may ganyan, may ganito, RJ, may ganito. Pero laging underperforming sila sa team. Lagi silang underachieve. So ako, isa-sacrifice ko ng onti yung perceived talent, quote-unquote, to personality hires. Kumbaga, kuha ko ng mga players na ini-embody yung NSD, yung mga ganyan, yung mga ganong BS. Isa-sacrifice ko yun just to build culture again. Kasi yung roster naman, hindi naman problema yan eh. May resources sila eh. Kailangan ko lang ulit i-re-establish what it means to play for Barangay Ginebra. What it means, diba, to embody the NSD spirit nang walang bullshit. Gusto ko lang i-re-establish yun. Gusto ko lang buhayin ulit para lang ma-connect ko yung timeline ng dati sa ngayon. Kasi may disconnect eh. So to conclude everything, bago ako umorder, it has been an okay season. Like alam mo yun, 2 first runner-up, isang muntik na mag-finals, game 7, diba? Pero masaya na ba tayo sa okay? Okay na ba yung okay? Like, okay na ba yung nag-underachieve sila every conference? Like, sino ba nag-set na expectations? Tayo din naman, pero hindi yung expectations naman na yun, hindi naman yun iniimbento lang eh. And for me, irrelevant na yung talent eh. Wala na akong pakialam sa talent eh. Kasi yung talent, hindi rin naman siya mamamaximize kung yung offense mo or yung tinatakbo mong system doesn't help or doesn't bring out the best out of them. Maraming layers yung Ginebra right now. Aabutin tayo ng siyam-siyam kung isa-isahin natin. Pero ginagawa ko naman yun sa series ko sa 2K. Ay wow, shameless plug. So unti-unti ko siyang binubuo. Nasa episode 5 yata ako ngayon. Kakakuha ko lang kay Calvin Abueva at saka sa isa pang secret player na hindi ko pa i-reveal kasi hindi ko pa nire-record yung gameplay. Pero anyway, order na ako. Good evening. Isa pong cold brew na tol. Ice. Cold brew po. Anything else, Chief? Yun lang. Alright po. Salamat, Chief. Salamat. Like, hindi naman ako galit. Alam mo yun, hindi naman ako nagreklamo eh. Hindi naman ako galit. I'm just, parang sila, okay lang din. Okay lang din ako. Parang okay. Sure. Unang talo ko, nanood ng live since 2010. Okay lang. Like, and yun yung problema na okay lang. Na parang, ano ba to? Like, hindi ko maintindihan kung dapat ba akong masaya kasi okay naman yung na-achieve or dapat ba akong mainis kasi hindi nila na-meet yung, kung ano dapat yung nakakamit nila, yung potential nila, hindi nila nare-reach. So hindi ko alam, okay lang, nandun lang sa gitna, which is yun yung problema. Kasi kahit siguro sila, ang hirap sa lugar nila na anong babaguhin ko, parang wala namang mali. Pero at the same time, parang may kulang. So ano yun? So I feel nandun sa stage na yun yung Ginebra, nasa uncanny valley sila na they're good enough but they're not good enough. If that makes sense. So yun lang naman, uuwi na ako, kukunin ko na iced coffee ko. So thank you very much guys. Magagawa ako sa main channel ko na rebrand ko na by the way into Eyes ng 2008 Ginebra. Sinasabi ko to para gawin ko talaga. Kasi pag di ko sinabi, kakalimutan ko yun. Pero bago yun, may gilas muna ako na 2013-14. Pero sa channel na to, magpo-focus ako more on sa gameplay ng 2K kasi sa buckets ma-upload yung San Miguel TNT. Anyway, appreciate you guys. Uuwi na ako guys, ang tagal ng sarap ko. Anyway, to cut it short, ang conference ng Ginebra or ang season ng Ginebra in general, okay lang.